Mga kapuso, may bagong ordinansa ang Manila LGU kaugnay sa pagsusuot ng helmet, face mask at iba pang pantakip sa mukha. Alamin natin yan sa unang balita live ni Bea Pinla. Bea? Ivan, bawal na sa mga pampublikong lugar dito sa Maynila ang anumang headgear na makakatakip sa mukha ng tao. Face mask, balaklava, hoodie na nakatakip ang mukha, bawal na yan suotin sa loob ng mga public, commercial at government establishment sa Maynila. Bawal na rin yan kapag nakababa ka na o nakastandby sa motorsiklo. Nakasaad yan sa bagong ordinansa na ipinatutupad ng Manila LGU. Hindi na rin pwedeng bumaba ang motorcycle rider o angkas nito nang suot ang mga headgear sa loob ng 3 metro mula sa motor. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, layo nitong pigilan ang paglaganap ng krimen sa lungsod. Makatutulong din daw ito sa pag-iimbestiga ng mga otoridad sa krimen. Ilan sa exemptions na nakalatag sa ordinansa kapag nalagay tayo sa public health emergency kung saan ipag-utos ang pagsuot ng face mask. Exempted din ang mga rider na nasa biyahe, may mga malubhang karamdaman o comorbidity. Exempted din ang mga nagsusuot ng takip sa muka bilang bahagi ng kanilang relihiyon. Ang ilang nakausap natin, pabor sa ordinansa. Ako taga Maynila naman ako kaya susunod talaga ako. Para sa protection din naman namin yun safety rin ng mga nagmamasaherong motor. Kasi yung iba talaga ginagamit talaga sa sa krimen. Depende nga po sa sitwasyon. Katulad dito may ubot-sipon ako kailangan ko mag-ano. Pero kung wala, tanggal po ito. Ang iba naman, may alinlangan dahil daw sa benepisyo ng face mask para makaiwas sa sakit. As a future healthcare workers, mas napaproteksyonan po kasi tayo simula nung nagkaroon ng pandemic. Mas nare-refrain po tayo sa mga sakit by using face mask. Pagdating naman sa pagsawatan ng krimen, hirit ng ilan. Siguro naman po mababawasan po. Kita yung mga mukha, hindi na matatago. It doesn't mean na malilesen po yung crime dito sa bansa natin. Kahit naman mag-face mask tayo or not, kung may mga criminals, may mga criminals. Tinutulan din ng Samahan ng Progresibong Kabataan ang ordinansa. Labag daw sa karapatang pantao ang anilay pag-criminalize sa araw-araw na gawain ng mga ordinaryong mamamayan. Pangamba ng grupo, baka magamit din ito para sa profiling, harassment at iba pang paraan ng pang-aabuso. Ivan, sisikapin natin na makuha yung panig ng Manila LGU hinggil sa pahayag ng grupo. Samantala, nasa 1,000 hanggang 3,000 piso ang penalty para sa mga lalabag sa ordinansa. Posible rin po yung makulong o kaya naman mabawi ang kanilang driver's license. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News.